Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Practice here! Bakit ayaw niya magpa-practice? Sabi niya. Pongo, President Pongo, anong gawin natin sa mga truck? Hindi. Bahala ba? Tuloy-tuloy lang kayo dyan. Tuloy lang. Puta, di kayo natin. President Marcos, what can you say about the tribunal? The tribunal, sabi nila, the narrative. Kumpiyansa pa mes agensang ito. Dahil ito si Manny Pacquiao ng Bukidnon, ito silang gari po si Manny Pacquiao. Ito ang Gobernador Bong Revilla. Ito si Erwin Tulfo Laquindabo. Ay naku. Gusto yan ng presidente na. Ito habang na nabayabay muna. Mabayabay na. Inom mo na ng tubig. Tubig muna. Marami pa tayong speakers ha. After nito, speakers na naman. Tapos ako na naman. Tapos kinabukasan, ako na naman ang boset. Kayo, pa. Malayo pang tumipat pa ako ha. Wala ako sponsorship. Hindi ako bayad. Pero may ticket na ako. I'm in Abinadere. Thank you, Tizay, for inviting me here. Thank you very much. Well, here's another one. Nayapag ang gitara po mula si Bongbong Marcos po. I never said na mag-Marcos ako. Paglap na ka ako lirian, bahala tayo. Ito original po pasiso pa para kay tatay. Masakit yung daliri ko para sa eto na. Sakit pigin na stikin ko sa ramba na. Sinulat ko ito batang ko anong 2016 pagpanalo ang ganit tatay. Katigtigoy na sa halap akantahin ko dito sa harap ng mga tao. Taga ito pong palagayan ni tatay. Iso pa sa salamat para sa kanyang pa-impex muna ba na pare? Kaibigan, kababayan, kamusta ang bayan ko? Sinindagan saray ninangon alights ng mga servos nagdahan-dahan muna pagkarong mo dahil sa mapagkagaguhan at tabi noon minamatrato napamaalig na nasa kaso tayo na saan nagkakakusado at sa punuman nabibay sa literyo. Salamat sa'yo tatay dito. Inayos mo ang bayan, pinalawag po ang panindahan, pagkundos na kinabigasan. Salamat sa'yo tatay dito. Ikaw patangunin na kinaya, ngayon ang gabi nararamdaman, inuwat na kapatuhan. Ipabuli na ang among batay, ulit na tayo. Isikak isang ang buhay na payanin, mabuhay kita may ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-charge the bell. Alright, anyway, Marts, ako babalik mamaya. Ito ang important natin. Thank you. Wala sa sarangani. Pula-pula po natin muli. Before say, patay, di ko! Salamat ang OFW sa Puripoy. Sorry, hindi ba di President ng Tijaya Sedo? Mabuhay ang OFW. Mabuhay tayong lahat ng Pilipino. God bless. Stay po tayo, walang puluwa. Kasi pag nagkapulo, ando tayo. Pag natikleven Barcelo, walang eleksyon. Utang enalilyo.
Okay, para pampulit tayo sa Rangani. Tayo naman po, tawagan po natin ang sinating kababayan. Simple tao lamang ito. No? Biktima rin po ito. Puntik na po itong kiniknap din ng ICC. Natito po siya para ipahagi ang kanyang karanasan, ang kanyang panapat, ang kanyang takot. Hanggang ngayon may takot pa din. Wala pa po natin ang ating kasama si Ma'am Rosette Anonas. Wala, diba? Magandang gabi sa inyong lahat, nakamaiso, mga kababayan ng Pilipino. Nagkasabi ang sino ngayon na hindi si Patay Tikok ang nakunang tinala sa iba't bansa at binigyan ng warrant of arrest ng ating Pangulong Marcos ngayon. Kami, nandito ang papel. Kami apat na Pilipino, puro OFW, at inailan kami na hindi namin alam kung totoo na Interpol Red Notice. Ito nangyari totoo November 21, 2024. Dumating ang mga tao nito sa office ng prosecutor Makati. Hinuhuli ako. 7 kalalakihan na wala, hindi nakayunikot. Sabi nila meron akong red notice at kailangan akong ipadala sa Hague or sa UAE. Kaya ngayon, lumabas na ako sa inyo para sabihin na kaya nilang gawin kahit kanino sa inyo, sa akin, sa pamilya ninyong OFW, yung maglagay ng red notice na yan. Hindi natin alam kung ito ay totoo o ano man. Ang sinasabi ko dito, ang kinuha nila ako, pinala sa trales sa opisina ni Torre. Itong araw nandun ako sa kanyang opisina naghihintay ng kasagutan. Bakit ako nandun? Humingi na ako ng tulong ko kada kanino. Dumating ang dalawang pound na lawyers at sinabi hindi ka dapat nandyan dahil ang Interpol Red Notice ay hindi warrant of arrest na tatagap-tanggap sa ating saligang babae. Diba? Alam mga pababayan, huwag kayong magpakala. Si tatay na kanan ninyo, si tatay na magbayad na gawin ng banyante. Marami na kaming sinampol. Kayong mga kapulisan, baka hindi nyo alam, oy, ang patulosan ng mga pababayan natin pinagbibintangan. Katulad ni Tatay Tigong. Si Tatay Tigong, na dating former ating president, at paano na talaga doon, paano pa tayo, ikaw, ako, ang ating mga anak, ang ating na magulang, na wala tayo palapanapan, walang pambayad ng atugado, ikukulang lang tayo basta-basta. Hindi ako nagsaksak, may pito para maging sikat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ang Interpol Red Notice na photocopy ay kaya nilabas at sabihin, ikaw, halika rito. Kipukuno kita rito, ipapadala kita ng gate, ipapadala kita ng Dubai nang wala sa ating saligang batas. Mahanap pa pero tayong saligang batas para sila pa rin ang matupad. Sino pa sila? Sino pa yung mga pulis na yan? Si Daya Clementon ang namatas, hindi sila batas. Sino ang batas? Hindi. Sino ang batas? Yan panintigas yan. Huwag tayo umalis dito na hindi natin matasabi ang ating mamatamtamin, ang ating saloobin. Dahil kahit ang mga pulis na kasama patungod natin ningikit ang panugupan, ngunit sa dahil na sila ay mga mapapabackground, wala silang magawa. Sa kamay nito mga ulapong na walang kapusugang mga general, rapid jo, at sinonita na yun. Ang hindi mga mamulat kayo ngayon, ito ang katotohanan. Ito ay nangyayari sa panahon ni Marcos. Huwag kayong tumaya, huwag tayong tumaya. Di ba manindigan tayo sa ating konstitusyon? Hindi po pwede sila maging batas. Lahat tayo dapat sumunod doon. And ginawa konstitusyon para sa Pilipinas, para sa Pilipinas. Hindi po pwede kung gusto nila tatawid ng natural. Kinuli nila ako ng walang pasa-pasa ng aking karapatan. Natara ko ng human rights. Sabi ko nasaan ang aking due process. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi niyan. Hindi ko alam kanino nang galing yan. Walang sabi-sabi. Anit, itong araw na nandun na po. Para kawawa.
napahiga ako sa sahig. Ganyan ang gagawin nila sa inyo pag nagkaroon tayo ng ganito kataminting. Wala. Nang dahil lang sa gusto nila kayong kunin, sino man sa atin kaya gawin. Lumabas ako ngayon para kayo ay alalahanan. Huwag tayong papayag kahit kinino kaya nilang gawin niya. Manintigan sa ating karapatan. Maraming salamat. Salamat po. Ayaw ba natin magpatuloy at ginagawa nito, di ba, Matt? Udete! 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 Again naman po, mga kababayan ulit. Andito na po ang ating kasama at ang maisot na pambato sa Senado. Atty. Vic Ortigas, pakinggan po natin. Yung speak po. Pamamang Rodrigo Duterte, tanggapin po ninyo ang aking magalang mapagpating happy birthday sa inyo. Pagamat tayo'y naharap sa napakalaking pagsubok, Mr. President Duterte, hangat ko po ang inyong mas mabuting kalusugan. Pinagdarasal ko ang inyong kaligtasan at ang agaran, paglaya at pagwi ito sa ating bansa sa Pilipinas, sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Kaugnay sa mga impormasyon na inyong nalaman at sa mga issue na kaakibat nito, mahalaga ang inyong opinion at katwiran. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you for watching.